Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga mensahe ni Libra. Paunang mensahe po ninyo ay courage. Ayan, so there is, siguro a situation sa buhay ninyo ngayon wherein kailangan ninyo na kailangan ninyo na i-activate ang inyong courage and your inner strength for you to be able to face it squarely, no? Maaaring tensyonadong sitwasyon nito or maybe delicate situation or siguro mga bagay na kailangan ninyong pagdesisyonan na medyo mahirap-hirap, no? Para sa inyo. Siguro hindi kayo alam mo yun, yung sort of napaghihinaan kayo ng loob, no? Kung alam niyo kung ano na yung magiging desisyon ninyo. Kasi maaaring may fear kayo na hindi niyo kayang harapin or hindi niyo kayang i-digest, kumbaga, ang magiging consequences ng inyong magiging desisyon. Kaya kailangan ninyo dito na paandarin or i-activate ang courage ninyo. We have inner peace. This may be what you are seeking right now. Maaaring ito yung gusto ninyong maranasan ngayon. May experience na magkaroon muna kayo ng kapayapaan sa dibdib kasi parang siguro nahihirapan ang iba sa inyo sa inyong sitwasyon. Maybe naguguluhan kayo, maybe hindi talaga kayo komportable sa kung ano man ang nangyayari sa buhay ninyo at this time. So you're looking for inner peace, you're looking for tranquility, you're looking for serenity, no? You may need to do some kind of meditation dito. It will help you a lot para mag-ground din yung inyong sarili. You can get back to your center, you can get back to your core. Maaari din na ang iba sa inyo dito siguro makakatulong if you're going to put yourself in solitude, no? Mag-step back muna kayo sa kung anong pinagkakabalahan ninyo. Step back muna kayo sa araw-araw ninyo na pinagkakabisihan, pahinga muna, time out muna kayo. Okay? So, we have patience. Ayan. This is what is being asked of you at this time as well. Maging patient kayo, no? Maging pasensyoso at pasensyosa kayo. Always remember that maraming bagay sa buhay natin ang beyond our control. Hindi natin kontrolado ang lahat. May mga bagay na kailangan nating hintayin. May mga bagay na kailangan nating ialay na lang sa divine universe, no? You're being asked to be patient sa ngayon because maybe kung ano man ang inyong hinihintay ay hindi pa siya ready, no? Maring the universe is still working on it, no? Hindi pa siya handa na ibigay sa inyo. It's not ready yet to come to fruition, something like that. Kaya you may need to practice more patience, okay? What else? We have retreat, ayan. So, kailangan nyo talaga dito, no, na mag-embark on a retreat. Kailangan ninyo at some point na magmuni-muni, magnilay-nilay kayo para makalma kayo, no? Para makarelax kayo, makapag-declutter kayo ng negative thoughts, negative feelings, emotions, or kung ano man yung nagpapabigat ng inyong dibdib, nagpapahirap ng inyong nararamdaman or dinadala, no? So, kailangan ninyo na mag-retreat. We have change. Change is coming your way. Merong mga pagbabagong magaganap dito. Maaring yan ay manggagaling doon sa mga desisyon na nagagawin ninyo, no? It could change a lot, no, sa iba't ibang parte ng buhay ninyo. Kaya kailangan siguro ninyo dito na pag-isipan mabuti, no, kung ano man ang magiging desisyon ninyo, where you are heading. You really need to think about it. Talaga pagplanuhan, pag-isipan so that wala kayong pagsisihan in the end, no? Joy, ayan. So, kung saan man kayo papunta, kung ano man ang desisyon, no, na gagawin ninyo dito that could change the course of your life, mukhang babalutin kayo niya, no? Ang resulta niya, babalutin kayo ng joy and happiness. Magiging masayang masaya kayo, no? Feeling ko,
paborable sa inyo ang move na yan. Maybe you're divinely guided to do so, kaya magiging masaya kayo. Meron din synchronicity dito. We have angel number 222. Now, we have 2 here, tapos may dalawang 2 dito. So, 222. That is angel number. So, I suggest po, please look up for the meaning of angel number 222 at saka master number 22. Okay? For more guidance po. So, tignan natin kung ano pa ang ganap dito for Libra. We have 8 of Wands. Ayan. So, sa 8 of Wands naman, this is a fast-moving energy. Maaaring bibilis ang lahat after na makapagnilay-nilay kayo, after na ma-realize ninyo ang mga bagay-bagay, kung ano mga dapat ninyong gawin, ano yung mga mas makakabuti para sa inyo. Things are going to speed up. No? Maaaring magiging sigurado na kayo, malilinawan na ang inyong kaisipan, at magiging maaliwalas na ang inyong pakiramdam, kaya you can focus on the things that you are going to prioritize na, you can focus on the things na kailangan na ninyong gawin or puntahan, no? There are good news coming your way as well. May mga wonderful opportunities din na maaaring dumating sa buhay ninyo at this time. Kaya kailangang handa kayo, no? Handa kayo physically, mentally, emotionally, and fit and ready dapat kayo para sa kung anumang klase, ang mga wonderful opportunities na dumating sa buhay ninyo. Handa kayo harapin ang mga yan, handa kayong i-embrace ang mga yan, depende sa inyong sitwasyon. Travel is very imminent for most of you, Libra, no? Depende sa inyong sitwasyon. That could be land travel, that could be travel by air, over water, depende sa inyong sitwasyon. We have the world. Ayan. So, travel talaga, Libra. Napakalakas ng energy ng travel dito. So, most likely, ang iba sa inyo is going to travel across the globe or maybe magtutour around the world. Pwede rin ganon. Or maybe, yung mga biyaheng ito could be related to studies. Maaaring mag-aaral sa ibang bansa or sa ibang parte ng bansa. Sa ngayon, posible din na business related ito, career related, job related na biyahe ang gagawin ninyo dito. Sa world energy din, this is an energy of ending and beginning. Kaya meron ditong mga magtatapos na chapter sa buhay ninyo, katulad na lamang ng trabaho, task, mga ganon, mga projects, no, yung mga ganon. Or pag-aaral, pwede rin ganon. So, meron mga magtatapos na because na-kompleto nyo na-accomplish nyo na-achieve nyo na kung ano man yung dapat ninyong ma-achieve dyan. Kaya, you are going to be successful din, no? Sa parte na yan. And this is also a time for celebration of your successes. Kaya, magiging mas inspired kayo, mas motivated kayo as you head towards a new beginning. Kasi, 'di ba, ending and beginning ito. Magsisimula din kayo dito ng bagong phase ng buhay ninyo. Marami siguro kayong mga gagawin din na or mga opportunities na papasok sa buhay ninyo, and you're going to embrace them, no? Kaya magsisimula kayo ng mga bagong yugto. So, what else for Libra? We have 9 of Wands. Ayan. So, wag kayong sumuko, no? Wag kayong sumuko. Kung paminsan, sa mga endeavor ninyo, sa mga projects ninyo, or kung ano man ang pinagkakabisihan ninyo or pagkakabisihan ninyo, maybe you may experience some kind of, mga lubak-lubak ba? May mga hiccups, no? Along your life's journey. Never give up, no? Reminder ito sa inyo na stay in the course, never give up, never say no, kasi malapit na kayo sa inyong tagumpay. 9 of Wands na to, kumbaga one step forward na lang ang gagawin ninyo dito, and you are going to achieve whatever you want to achieve, or kung ano man ang pinagtatrabahuan or pinagsisikapan ninyo dito. Okay? So, kailangan lang ninyo na magpakatatag. Kung pagod na kayo,
magpahinga, step back a little, pero that doesn't mean na pagod na kayo, sumuko na kayo, no? Konting ano na lang ito, konting push na lang at mararating mo na ang tagumpay, kaya don't give up. So, good luck. That's all I have for you for the week. Thank you for watching. Love and light. Namaste.